Yo, hello, magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga barateros worldwide na nanonood ngayon. Kamusta naman po ang inyong mga buhay-buhay? Ayan, eto na naman po tayo, yung Boss Dada ninyo, at tayo na naman po ay maghahatid na naman po ng at ayan nga, kahit na tayo ay medyo inuubo at tayo ay medyo tinatrangkaso, ay okay lang. Tuloy pa rin tayo sa pagtatrabaho para sa minamahal nating bayang Pilipinas. Oy, kamusta naman ang inyong araw-araw? Ito ngayon, nandito tayo sa Hong Kong at tayo ay tumatakbo sa ICC. Tayo ay tumatakbo sa ICC. Putang ina niya. Tarantado talaga itong mga putang ina, mga ano na to. Tarantado talaga itong mga putang ina, mga fake news peddler na ito, no? Batakin mo ha, tinanin nyo mga boss ha. Ito atin lang, kami ingay ha. Hindi, mamaya na pala, magano muna tayo, magbatayan muna tayo. Pasensya na kayo, wala tayo sa ating wala tayo sa ating studio. So ang ating ngayon, ang ating setup ay hindi masyadong pulido, pero hatid natin sa inyo yung pinaka maayos, magandang kwentuhan na pwede nating i-provide. Magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga subscribers natin, because currently we are at 140,568. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay, sa inyong pagsasubscribe. Rest assured na kayo po ay mag-enjoy dito sa ating channel, and I will try my best para ma-entertain kayo. Sa mga bago dito, paliwanag lang natin na ito pong channel natin na hindi po for the faint of heart. Ibig sabihin, bawal po dito ang mga balat sibuyas, bawal po dito ang mga iyakin, bawal po dito ang mga malalambot ng puso. Ito pong ating channel ay para lang po sa mga barateros na matitibay ang loob at makakapal ang sikmura. Yung mga hindi iyakin katulad ni barbers at katulad ng mga bading na mga nasa kongreso. Tayo po ay nandirito para banatan ang lahat ng mga demonyo sa Pilipinas, kaya hindi po tayo nagpapatumpik-tumpik. Mumurahin po natin ang mga putang ina niyan, dahil alam naman po natin na yan lamang po ang ating kayang gawin. Murahin ang mga buwakan ng shit na yan dahil mga salot sa lipunan yan. Imbis na ang mga pera ng bayang Pilipinas napupunta para sa mga Pilipino, ninanakaw ng mga putang ina niyan. Kaya wag kayong mga mahihiya, wag kayong matatakot na murahin ng mga yan, dahil pasahod natin ng mga yan, dahil yung mga buwisit na yan nilalamon ang pera ng taong bayan, pinampapalamon sa mga kabit nila, pinampapalamon sa mga anak nilang swail na mga abusado naman sa batas yung ating pinaghihirapang buwis. Kaya mura lang ang kaya natin gawin, kaya wag na kayong masyadong maarte. Yung mga ayaw sa mura, pwede nang pumunta diyan sa channel ng mga relihiyoso. Ito pong channel na ito ay channel ng mga loko-loko at channel ng mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas, na mga galit na, walang galit na hindi nagmumura. Tandaan nyo yan ha, mga bossing natin. At isa pa, kung gusto nyo naman ng tahimik, doon naman kayo pumunta sa sa may St. Peter. Tahimik po ang doon. Tahimik po ang live stream nila doon. May mga nag-iiyakan lang paminsan-minsan. Pero tahimik doon. Dito po maingay ang natin dito. Maingay ang ating live stream. Hindi natin dala yung ating mga gadget. Kaya medyo lang ingay natin ngayon. Hindi masyado. Kasi syempre nakakaburyong naman. Mag-isa lang ako nagsasalita rito. Wala akong kausap. Tapos antay-tahimik pa. Baka putang ina, biglang lumabas sa dako dyan sa natin, sa screen natin. Pag lumabas yan dyan, takbuhan na, ayawan na. So yan mga bossing, maraming salamat sa inyo. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa mga subscribers, lumang subscribers, bagong subscribers, at syempre salamat din sa inyong pagla-like, pag-share. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa channel. Yung mga nagla-like at saka nag-share, importante yan ha. Yung pagla-like, bakit importante yan? Kaya lagi ko yung pinapaalala sa inyo. Kasi importante yan para sa algorithm ng ating mga videos. So para yung ating videos ay inaalok. Halimbawa, kayo ay nasa ibang bansa at kayo nag-like, nag-share,
So ngayon, dyan sa bansa na yan na may mahilig sa politika, nanonood ng mga ganitong klase ng video, i-offer po ni YouTube yung ating video sa kanila. O imagine, kung yung mahilig manood ng politika na yan dyan sa ibang bansa, salot sa lipunan, yung mga kupal na mga dilawang tae, mga loyalista nga, at yung mga abnormal na mga taga-samba ni Bongbong Marcos, o di po siya, malay mo, sa mukha ko pa lang, atakihin na sila sa puso, o di ang ganda, di ba? Namatay ang mga punyeta, o di nabawasan tayo ng mga salot sa lipunan. O kaya yan, kung meron naman kayong kaibigan na hindi pa decided, malapit na eleksyon, hindi pa nila alam kung sino mga iboboto nila, o napakaganda na ma-offer itong ating mga video sa kanila para at least makita nila kung gaano kagagaling ng mga kandidato ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kung ano ang ino-offer ng mga partido ni Rodrigo Roa Duterte sa bayang Pilipinas, di ba? At makikita nila yung comparison noong mga lumang politiko na mga dati nang yumaman dahil sa pagnanakaw at yung mga bagong politiko na magtilingkod para sa taong bayan. At syempre, pag sinabi nating Duterte slate, Duterte senators, syempre, ang standard dyan, Duterte. O hindi ba? So, at least, kailangan po yung like, yung share, syempre, kailangan nyo subscribe kasi marami po tayo na nakikita rito sa ating channel na nanonood na hindi pa po nakasubscribe. Nag-e-enjoy mag-comment, nag-e-enjoy mag-interact, pero nakakalimutan mag-subscribe. So, labas po muna kayo, hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated kung meron po tayong panibagong mga videos na i-release. O ayan, o di ba pagka kumpleto nyo na lahat yan, o di happy na buhay natin. Di ba? Mga hayop sa lipunan, murahin natin dito sa ating channel, unlimited. O di ba napakasarap sa pakiramdam. At least hindi lang sila nakaw ng nakaw, sa tuwing sila may mga kabulastugang gagawin, kaya na natin silang baboy-baboyan dito sa ating channel. Again ha, ginagamit natin itong ating boses at ang ating channel hindi para manira ng kapwa. Ina-exercise po natin yung ating malayang pagpapahayag. At ang ating pong sinisita ay iyong mga lingkod bayan na pinasasahod po ng taong bayan. Hindi po natin sinisiraan yung mga pribadong tao. Wala tayong pakialam. Yung mga vlogger na yan, sinisiraan tayo, wala tayong pakialam dyan. Minsan sasagot tayo sa kanila pero minsan madalas hindi. Pero ang target natin dito, yung mga nasa gobyerno nagpapalaki lang ng tumbong, nagpapalaki lang ng mga bebetlog at mga kababaihang mga politiko na putang ina, walang ibang ginawa kundi magkolorete sa pagmumukha. O yan po yung ating mga sisitahin dito. Kailangan lahat ng mga sasabihin natin dito naaayon lamang sa ating pagkakaintindi sa bagay-bagay at naaayon lamang sa ating saloobin. Wala po tayong target dito, kundi ang mga kriminal, kawatan at mga demonyo sa lipunan. Kaya magsimula na po tayo mga bossing. Ano ba ang ating pagkukwentuhan ngayong araw na to? Ay nako, napakarami. Napakarami natin pag-uusapan, pero bago natin pag-usapan yan, tinan ko muna yung mga chat ng mga tropa pits ko kasi yung mga tropa pits ko nagsilabas sila kasi nga medyo masama pakiramdam ko. Medyo inuubo ako, tinatrangkaso, kaya nga ito yung mga dala akong gamot, may dala akong Robitussin, may dala akong mga Biogesic kasi nga para medyo But ngayon, nasan ba tayo? Nandito tayo ngayon sa Hong Kong mga bossing at tayo po ay tumatakas sa ICC. Putang ina, talagang buhay ito. Sige, patayin natin tong background music natin ha, para maganda kwentuhan natin. Ayan. So tayo ngayon ay nandito mga bossing para tumagtago sa ICC. Anak ng tinapay, putang ina, talagang mga kupal na mga fake news peddler ito. Ay nako. Ayan. So tayo ngayon ay nandito sa Hong Kong kasi po tayo po ay nagtatago sa ICC. Ayan po ang kumakalat na mga balibalita ngayon sa mga bobo, mga inutil, tanga at mga hampas lupa't patay gutom na mga vloggers ni BBM. Si Tatay Digong daw umalis noong Huwebes dahil nagtatago sa ICC. At siya daw ay pupunta na ng Hong Kong and then pupunta na ng China para doon magtago. At sabi daw galing daw ito sa very reliable source. Very reliable. Tangina. Grabe no? Grabe yung very reliable source nila. For the past few days,
Lagi na natin tong sinasabi sa ating sa ating programa sa Banateros SMNI na meron po tayong gaganapin na simultaneous na pagtitipon para sa PDP laban para sa Hong Kong. Nag-organize po dito sa Hong Kong ang Filipino community ng pasasalamat kay Pangulong Duterte. Imagine after 3 years na magkaroon ng pasasalamat PRRD sa Pilipinas, nagkaroon ng pasasalamat PRRD dito sa Hong Kong. So, ina-announce na natin yan. Ako, sinasabi ko na yan. Sa mga vlogs ko, sinasabi ko na yan. Sabi ko nga, makita-kita tayo sa Hong Kong, di ba? Tapos biglang may nakita tayong ganitong balita na from a very reliable source daw na si Duterte daw ay tumakas na sa ICC. Pukin ang ina nyo. Gusto ko lang maintindihan ninyo na hindi ba sinasabi ni Bongbong ayaw niya ng ICC? Sinasabi ni Bersamin ayaw nila ng ICC, hindi sila makikipagtulungan sa ICC. At wala na yung ICC nyo. Putang ina nyo hanggang ngayon, ICC card pa din kayo. Wala na yan. Si Donald Trump, denounced na sa kanya yung ICC na yan. And alam naman natin na ang foreign policy natin, nakadikit halos sa Amerika. And itong mga Amerikano ayaw na sa ICC. Mas lalong dapat ayaw na natin sa ICC. Unang-una sa lahat, hindi naman na tayo member ng ICC. So bakit pinag-ngangalandakan nyo pa rin itong ICC na ito? At saka, tangina, alam naman namin na naka-monitor kayo sa amin. Alam naman natin na lahat ng vlogs namin tanghod kayong lahat, mga putang ina nyo, mga fake news peddler kayo. Pero, binalita nyo pa din to. Sinakyan nyo pa din to. Sa dami ng problema ng Pilipinas, putang ina ninyo, si Pangulong Duterte pumunta lang ng Hong Kong, nagkandarapa na kayo. Akala ko ba, banas kayo kay Duterte, gusto niya nang palayasin ng Pilipinas si Duterte. Pero ngayon, si Duterte aalis ng Pilipinas, putang ina nyo, nanggagalaiti kayo. Kaya puta talagang sala sa init, sala sa lamig itong mga punyetang, mga dilawang tait, mga pulahang abnormal. Ngayon, itong putang inang Pilipinas Today na to, napaka-fake news niyan. Pag tinignan niyo yung page niyan sa Facebook, putang ina, walang ibang kinakandidato yan kundi si Abby Binay. Marami. Tsaka mga kandidato ng mga abnormal. Yung alyansa ng mga tanga. Ayan, Pilipinas. Puntahan niyo yan, tinanin niyo yung page yan, puro ganun. Pero huwag niyo na yung follow kasi putang ina niyan eh. Ito yung sinasabi natin kay Barbers. Barbers, ito yung dapat na mga iniimbestigahan mo. Itong mga ganitong klase ng page dahil talagang putang ina propaganda page talaga ito. At saka, Duterte hater page lang talaga ito. Ngayon, okay lang naman, parehas kayong galit kay Duterte. Dati kang aso ng mga Duterte, ngayon aso ka na ni Marcos. Ngayon, parehas kayong galit sa Duterte, pati itong Pilipinas Today, galit kayo kay Duterte. Pero putang ina naman, ayusin nyo naman yung propaganda nyo kay Duterte. Di ba? Dapat naman, medyo pulido naman. We have been announcing this since last week that we will be having a PDP campaign and salamat PRD dito sa Hong Kong. Nagkalat na yung mga post namin na nasa Hong Kong kami. Lahat ng halos ng mga kandidato, ng mga invited, nandito na sa Hong Kong. And nagkakagulo na nga yung mga Pilipino dito. Wala na ngang makuhang ticket. Kasi nga, ang kaya lang i-house noong stadium is 2,500. Libo-libo ang mga OFW dito sa Hong Kong. Hindi na nga kayang i-house noong event, nung mismong events place. Tapos putang ina kayo, puro fake news pa ginagawa ninyo. Mga kupal talaga kayo. Now, Barbers, nananawagan ako sa iyo na putang ina yung kabaklaan mo, gamitin mo dito. Etong mga kupal na ito, tanungin mo sila, putang ina, ano yung mga sources ninyo? Ano sinasabi niyong ICC? Wala namang ICC. Even Congress, nagsabi na, parang di naman sila pabor dyan sa ICC. Kasi nga, yun din ang statement ng presidente. Although, yung presidente naman natin, may sayad yan. Kaya, hindi na siguro naniniwala talaga yung mga tao tungkol dyan. But then again, it still boils down to sino talaga ang nag-fake news sa Pilipinas. Kami ba ng mga Duterte supporters? O kayong mga putang ina nyong mga magnanakaw kayo sa gobyerno? Again
check ninyo kasi baka etong mga pages na ito ay funded ng pera ng taong bayan. Kasi ako, malakas ang paniniwala ko na yung mga kupal na mga vloggers ni Bongbong Marcos, yung mga kupal na mga vloggers na yan, I am sure na taxpayers' money yung pinambabayad dyan para sirain ng mga Duterte. Again, they do not have anything good to say about this fucking government. That is why sinisiraan na lang nila yung mga Duterte. Doon lang sila magaling. Magaling silang mameke ng balita para siraan ng mga Duterte. Okay? Mameke ng balita para sirain ng mga Duterte. Pero wala silang kapasidad, wala silang galing para maghanap ng mga magagandang bagay na ginawa ng mga Duterte. Ng mga Marcos. Okay? Yun lang talaga ang bagay na marunong sila. Other than that, walang kwenta na yung mga hayop na yan. So ito, Tatay Digong, where na you? Si Tatay Digong is here in Hong Kong. Nauna na siya dito because may direct flight from Davao to Hong Kong. And if I'm not mistaken, meron pa siyang lunch kaninang umaga with the Filipino community dito sa Hong Kong. Si Pangulong Duterte, mahal ng mga OFW until now. Ngayon, tanungin ninyo yung mga sarili ninyo. How come etong alyansa ng mga kupal, bakit hindi pa sila nakakapag-organize ng meeting or meeting de avance or sortie sa ibang bansa? Why? Because walang taong pupunta. Hindi naman pwede yung mga ayu-ayuda nila sa abroad eh. O kailan na malapit na ang eleksyon. Si Abalos nagpunta rito diyan sa may embassy sa Central. Putang ina, mukhang aso. Hindi pinansin ng mga Pilipino. Alam nila na nandoon pero putang ina hindi nila pinansin. Alam niyo kung bakit? Hong Kong is a Duterte country. Na Filipinos in Hong Kong, ang mahal niyan at ang gusto niyan, Duterte. Kaya pupunta si Pangulong Duterte at pumunta si Pangulong Duterte dito to give homage sa mga taga Hong Kong na mga bagong bayani na noong panahon niya talagang pinagtuunan niya ng pansin. Na ngayong panahon ni Bongbong Marcos wala. Ginamit lang ni Bongbong Marcos itong mga OFW para iboto siya. And then nung binoto na siya, walay na. O kita ninyo, ilan na yung mga kababayan natin na nabitay ngayon. O nung panahon ni Pangulong Duterte may nabitay ba na OFW? Hindi ako sure kung meron o wala, pero if I'm not mistaken, wala. Pero ngayon meron, hindi ba? At ang nakakatawa, hindi nila namalayan na mayroon ng mabibitay na Pilipino. Makikita pa nga natin, no panahon ni PRD, nire-rescue pa yung mga Pilipino sa ibang bansa na na tumakas na sa mga tumakas na sa kanilang mga amo dahil minamaltrato sila eh. And if I'm not mistaken, panahon ni Pangulong Duterte din yung nag-impose siya ng sanction sa sa Kuwait dahil nga may mga Pilipino doon na naabuso at matagal tayong hindi nagpadala ng mga OFW doon. Ganun katapang si Pangulong Duterte at ganun kamahal ni Pangulong Duterte yung mga Pilipino na never ever ipinakita ni Marcos dahil wala namang alam gawin yung hayop na yun. Wala namang ginawang mabuti sa buhay yan. Kaya yan, andi dito si Pangulong Duterte sa Hong Kong at nagkakagulo po ang mga tao dahil hindi nila alam kung paano nila mamimit si Pangulong Duterte kasi nga, indoor stadium po yung ating event, yung ating venue bukas. At makikita nyo po, hindi lang po ito mangyayari sa Hong Kong ha. Ito po ay mangyayari sa buong Pilipinas. Simultaneous po na ipapalabas itong ipalalabas itong itong pagtitipon na ito. Saan pa ba? Basahin natin ito ha. Salamat PRD with OFWs. Ayan. Dito sa NCR, meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 sa NCR. Barangay Bayugo, sa Bulacan, sa Sauyo, sa Manggahan Pasig at saka sa may Paranaque. Sa Luzon, meron po tayo sa Isabela, meron po sa Urdaneta, Pangasinan, meron po sa Quezon Province at meron po sa may Tabaco City, Albay. Sa Visayas naman po, meron po sa Talisay City, meron po sa may Palo Leyte, meron po sa
Baybay City, Leyte, meron po sa may Kalibo, Aklan, meron po sa Negros Occidental, sa may Kabangkalan po yan, meron din po sa Bataraza, Palawan. Sa Mindanao naman po, sa North Cotabato, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Surigao del Sur, at sa Davao Region, meron po sa may Agdao Gym, sa Catalunan Grande, sa Tugbok, at saka sa New Pandan, Panabo. Ganun po katindi mag-organize ang Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement. Again si Pastor Apollo Kibuloy pa lang itong nag-o-organize ng mga ito. Kasama po ang PDP laban. Si Pastor Apollo Kibuloy ilang beses na pong nag-organize ng simultaneous na weekly meeting de avance like or campaign. Ilang weeks na to, pangatlo na to. Nakapag-organize na yan ilang beses sa ibang bansa. Sa Japan, meron sa Amerika, nag-open na ng billboard dun sa may Times Square sa New York. Meron na sa meron sa Malaysia, nung nakaraan nandoon tayo. Eto naman sa Hong Kong. Meron pa nung nakaraan sa Canada, sa Edmonton, sa Vancouver, sa Toronto. Pero itong kupal na alyansa na to, putang ina, may pera na ng gobyerno, sikat daw sila, dream team daw ang mga putang ina, pero hindi kayang mag-conduct ng ganitong klase ng mga simultaneous na pagtitipon. Itong simultaneous na pagtitipon na to imagine ninyo, ginaganap dito sa isang lugar na to, puno ng tao pero wala dun yung mga nagsasalita. Meron lang isang malaking screen na kung ano yung nangyayari doon sa main event, nakikita nila ng live. Yung mga nag-speech doon, naririnig nila ng live. Pero tinatao, walang ayuda. Kaya ngayon magtataka ka, putang ina nito sa mga na to, yung survey. Magtataka ka sa survey. Kasi ang dami mga kalye survey, pag tinignan mo yung kalye survey talaga ng mga vloggers, Duterte lineup talaga yung lamang. Pero pag tinignan mo sa TV, putang ina, may puros yung mga alyansa ng mga bagong luma yung nandiyan dyan. Kaya dito, kalokohan malaki ito, mind conditioning ito. Pinapakita nila sa mga telebisyon na mahina ang lineup ni Pangulong Duterte para hindi ninyo iboto. Para halimbawa ako, masasayang ng boto ko dyan, mahina. Doon na ako boboto sa mananalo. Which is yung kabila. Wag ganun. Wag ganun. Malakas po tayo. Napakalakas natin. Makikita nyo yan bukas. Panoorin ninyo yung telecast ng SMNI. At ilalive din yan ng ibang mga vloggers. Panoorin nyo, makikita ninyo kung gaano ini-embrace ang PDP lineup. Hindi lang sa buong Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang mga bansa. Makikita nyo po yan, mga bossing. Huwag po tayong magpapalin lang dyan sa hayop ng mga mga survey na yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, lintik ang lakas. Bukod sa weekly na sorties, araw-araw po kaming nag-conduct ng town hall meeting sa mga barangay sa buong Pilipinas. Araw-araw, at least once a day, bawat barangay, nakakabisi-bisita tayo at we are given an opportunity para makapagsalita sa mga kababayan natin sa mga maliliit na mga barangay. At doon makikita mo kung gaano tinatanggap itong PDP senatorial slate na to ni Pangulong Duterte. Let us not call it Team Suka, let us not call it TDP laban. It's better to call it Duterte slate. Duterte senators, Duterte slate. Let's put that doon sa every time na ikampanya natin to because ito rin yung kinakampanya ni Pangulong Duterte. And we are doing this for free. Hindi katulad ng iba na kinakampanya yung mga kandidato dahil bayad sila tayo. We are doing this for the country. So ipakalat nyo sa lahat na malakas tayo, dadayain tayo. Kung matatalo tayo, dinaya tayo. Yun lang yun. Sayang yung mga boto ninyo. Dadayain tayo. Kaya nga kailangan natin magsama-sama, lahat ng galit natin sa administrasyon, i-channel natin sa Mayo, iboto natin itong buong slate na ito.
nang malayo yung agwat para hindi nila madugas. Si Pangulong Duterte, 16 million lang yung nakuha niya noong eleksyon nung nanalo siya, pero dapat daw 20 plus million yun. Dinugas pa siya noon. Kaya lang hindi nila na dugas ng sobra-sobra kasi nga masyadong malayo yung lamang ni Mar Rojas sa kanya. Imagine na ang number 2 talaga noon si Grace po, pero nalamangan pa nung Mar Rojas noon. So ganun katindi, ganun kaposible yung pandurugas sa eleksyon. Hindi natin sinasabi na may makadayaan na magaganap. Pero kung sakaling magkakaroon man ng pandurugas, siguraduhin natin na malayong-malayo yung agwat natin. Kaya lahat tayo, pikit mata, iboto natin yung PDP slate na yan. Bagamat lumalabas sa mga surveys nila na bayad naman nila, na mahina tayo at malakas sila, ipakita natin sa kanila yung totoong boses ng taong bayan na sa Mayo, iboboto natin PDP senatoriables, Pangulong Duterte senators. Wala nang iba. Tingnan ninyo ang ginagawa nila sa Pangulo. Pumunta lang dito sa Hong Kong para makipag-usap sa mga Pilipino, makapagpasalamat sa mga Pilipino, ikandidato yung kanyang ikampanya yung kanyang mga kandidato, sinisiraan. Ganyan ang brand ng politika ngayon dito sa atin. Sirain ang mga Duterte. O, ano pa yung isang paninira sa mga Duterte? O, hindi ba noong nakaraan, ibinalita natin. Yung dyan sa may Davao, yung hold-upan. O, umamin. Yung nang hold-up na ang utos sa kanila, maghasik ng lagim sa Davao para masira ang mga Duterte. O, sino bang kalaban ng mga Duterte sa Davao? Mga Nograles na aso ng administrasyon. So the administration ay pupunta sa ganun kababa na gawain para lang sirain ng mga Duterte. Same goes dito sa balita na to. They will go low, super duper low, just to make Duterte look like he's running away. He's not running away from anything. Humarap sa Senado, humarap sa Kongreso, nagmukha nga kayong mga grade school kay Pangulong Duterte sa both houses na yan. Tapos, papalabasin nyo na parang natatakot siya. Si Pangulong Duterte, hindi nila kayang galawin dito sa sarili nating bansa, lalo pat dayuhan. Mahina na yung matanda. Pag ginawa nila yan dun sa matanda, dyan talaga tayo magkakagulo. Sigurado tayo dyan. So meron talagang pagkilos, propaganda para sirain ang mga Duterte. Unang-una kay Pangulong future President Inday Sara, yung kanyang mga kaso. Tingnan mo na lang. Yaang kaso niya nasa Senate na. In-impeach na nila si VP Sara. Supposedly, waiting na lang sila para sa impeachment complaint, sa impeachment proceedings mismo, yung impeachment hearing dyan sa Senado. Waiting na lang sana sila dyan. Pero anong ginagawa ng mga putang ina o yung isang bading na congressman, naglalabas na naman ng mga bagong, may pinsan pa daw si Piatos, may kamag-anak pa, mayroon pang Xiaomi, tunog cellphone. I mean, nagtuloy-tuloy pa din yung investigasyon ninyo. Nag-iimbestiga pa pala kayo? Bakit isinampan nyo na sa Senado? Bakit in-impeach nyo na kung hindi pa pala buo yung mga ebidensya ninyo? Diba? Dapat kasi buo yung mga ebidensya nyo, kung ano yung mga ebidensya nyong hawak, yun yung ipipresenta nyo sa korte. Hindi pa pwedeng open yung evidence ninyo. Hindi pa pwedeng open. Kailangan, kung ano yung nag-gather nyo ng evidence, doon nakabase yung demanda ninyo. It's what you can prove in the court, hindi yung masasabi ninyo. Dapat hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin kayo. You are still in the process of investigating, of gathering evidences, pero in-impeach nyo na sa Congress, sinampan nyo na sa Senate. Anong ibig sabihin nun? Diba? Anong ibig sabihin nun? Tinatarantado nyo yung sistema. Subjudice na yan. Kasi nga, nasa korte na eh. Diba? Nasa korte na. Pabayaan na natin yung korte mag-decide. Yung hawak nyo ngayon ng mga ebidensya, i-present nyo yun sa korte. Kailangan nyo pang ilabas yan. Ba't kailangan nyo pang ilabas yan dyan sa media?
Hindi ba? So, hindi ko talaga maintindihan kung anong utak meron itong mga ito na tila mo, shit, mukhang mahihirapan tayo doon sa impeachment. Kasi, medyo basang-basa yung barahan natin sa Supreme Court. Kitang-kita yung mga pandurugas natin eh. Pandurugas natin sa PhilHealth, pandurugas natin sa GAA, mamalabis natin sa kapangyarihan, pagpapatawag sa mga vlogger, tapos eto naman, impeachment, putang ina. Tapos eto pa, lumalabas pa yung mga bali-balita na yung si Zaldico, yung mga corruption ng Ako Bicol Party List, dyan, nilabas nung anak ni Edsel Lagman, o na yung budget daw ni Edsel Lagman nung namatay, kinuha. Ganun yung lumalabas. So, sobrang sakim sa pera ng mga taga-Congress. Sirang-sira sila. So, there's a huge possibility na sa galing din ng mga abogado ni Inday Sara, come oral argument diyan sa Supreme Court, may hirapan sila. Kaya nga si Minardo Guevara, ang ginagawa niya, inaano niya na binablock niya na Meron siyang petisyon na hindi dinggin ng Korte Suprema yung kahilingan ni VP Sara Hindi ba? Tapos may bali-balita pa na si Guevara daw, pinatawag ni Kimbo, gigil na gigil daw si Kimbo, di umano, na anuhan to si bakit daw hindi pinipigilan ni Minardo Guevara yung hakbangin nila Inday Sara. So imagine, hindi ba? Ganun nga kahayop, kagago yung mga yan. And ewan natin, pinapatawag din yan siya sa Baguio sa oral argument sa GAA. Hindi natin alam kung aatin yung ulul na yan, wala namang alam yan, di ba? So tingnan natin kung ano ang mga mangyayari, pero nakikita natin na yung mga kasong isinampanan ng mga Pilipino sa Supreme Court umaandar at nagdedelikado sila. Kaya ngayon nagda-damage ulit sila. Tinatry nila ulit i-damage si VP Sara sa mata ng publiko. Trial by publicity na naman. Ganun ang ginagawa nila, kaya ayan. Ano pa yung mga makikita nating paninira sa mga Duterte. Ito pang isang ayan. DA Chief sinisisi sa nakaraang administration ang problema ng agrikultura sa bansa. Tangina nyo, 3 years na kayo nandyan. 1 taon hinawakan ni Bongbong Marcos yan. Presidente pa siya, meron siyang executive powers. Lahat ng gusto niyang gawin para mapaunlad ang Department of Agriculture. 1 taon niyang hinawakan yung opisina na yan, walang hepe yan. Wala siyang nagawa. Nandiyadyaan ka na, putang ina niya, tumaba ka na. Ang tagal nyo na dyan. Tapos ngayon, hindi ninyo masolusyonan yung problema, ang gagawin ninyo, isisisi nyo na naman sa mga Duterte. So, ang problema natin, tumaas yung drugs, sinisi sa mga Duterte. Kasi daw, hindi naman nasolusyonan ni Duterte. May mga tulay na nagigiba na merong budget para sa pagpapatibay ngayong administrasyon, nagiba ngayong administrasyon, gumastos tayo ng kulang-kulang 300 hanggang 300 mahigit na milyon para sa rehabilitasyon ng tulay, gumuho. Tapos ngayon, sisisi kay Duterte na yung project nagsimula noong panahon ni Pinoy. Talagang matindi ang sa Duterte. Matindi talaga ang propaganda laban sa mga Duterte. O, eto pa yung isa. Ito, pakinggan natin ito. Na galing ng Leyte. He was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila na magkapon sa mga sa mukha lang ko mga Davao. Sa mukha lang ko mga Davao. Madali bayaran ng 1 tao para di ba? And, promise. Ayun, nakita natin. Mamaya na natin ituloy ulit yun. Anong sabi? Anong sabi nung na yun? Noong balita na yon. Ito daw, holdapan sa Davao, staged para magmukhang masama ang pamamalakad ni Basti Duterte. Pero anong sabi ni Basti Duterte? Matagal nang walang police powers ang mayor ng Davao. Dapat po ang hepe ng Davao, dapat yan pinili ng mayor.
Pero itong si Marantan is an acting chief dyan sa Davao. Therefore, nilagay siya dyan ng krami. Hindi siya choice ni Baste. Kung hindi siya choice ni Baste, hindi rin siya pwedeng tanggalin ni Baste. Tinanggal kay Baste yung police powers. Ngayon, kung anong nangyayaring mga gulo dyan, labas si Baste. Kasi nga, tinanggal sa kanya yung police powers. Hindi naman niya pwedeng tanggalin si Marantan. Hindi naman niya pwedeng palitan si Marantan. So, kung ano man yung mangyayari dyan, nagsalita na siya noon, wala na sa akin yung police powers dito sa Davao. If something happens, tumaas ang crime rate dito, I have nothing to do with that. Kasalanan niya ng police, ng PNP. Dahil, wala na akong control eh. Sila nang may control ng peace and order dito eh. Tapos biglang nangyari to. Ano sabi ng PNP? Highly organized daw. Ayan nagsalita na yung nahuli nila. Ng Leyte. He was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila na magkapon sa mga samupot lang kung ang Davao. Samupot lang kung ang Davao. Madali bayaran na. Di ba? Di ba? Nakita nyo yung sinabi? Ayan Kuluhin daw ang Davao. Interview yan no March 6. Umamin na yung nahuli nila. See? Ganito kababo yung administrasyon. Ganito kababo yung police. Kung totoo to I mean, we're just reacting according dito sa dito sa interview na to. Na if this is true, kasapakat ang police dito. Bakit? Sila may hawak ng peace and order sa Davao eh. Tapos nandito yung mga yan, pumunta yan sila doon para guluhin ang Davao. So ano ibig sabihin nun? Tapos biglang magsasalita yung spokesperson ni Bongbong Marcos, yung asong si Claire Castro na ang gulo-gulo sa Davao. Ang gulo-gulo sa panahon ng tatay niya, panahon ng puro Duterte. So makikita mo yung atake sa mga Duterte nagsisimula mula Malacanang hanggang pulis, hanggang media, hanggang mga LGUs. So sino nagtatanggol sa mga Duterte? Tayo lang. Tayong mga totoong nagmamahal sa bayan, tayong mga Duterte supporters. Anong ginagawa nila sa atin? Pag nagtatanggol tayo, binibisto natin yung mga ganitong kabubuan nila. Tayo na, pinapatawag tayo sa Congress. Yan yung sinasabi ko, mga bossing, na ganito tayo kagagaling. Ito, magbubuhat na ako ng sariling bangko. Ganito kagaling ang mga DDS kasi we can defend the Dutertes. May mga ganito tayong materialis puertes. Sila wala. The only thing that they can do sa mga vlogs nila is to destroy the Dutertes. Pare-parehas yan. Ito, kumalat yung kumalat ito. Kumalat yan. Lahat sila yan ng kanilang kinontent. Putang ina nyo. Bukas magkakaroon ng pagtitipon dito. After nung pagtitipon, uuwi na kagad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So paano nyo ito-twist yan? Hindi ba? Paano nyo ito-twist yan? Mga gago, mga putang ina hindi ba? So ganito kabulbol, ganito kagulo, ganito katarantado etong mga etong mga nasa gobyerno. Kaya mag-iingat tayo ng maigi, lalong-lalo na sa mga pinapanooran natin. I-challenge po natin sila. Huwag tayong papayag na tayo ay basta-basta na lang ganyanin ng mga hinayupak na yan. Na i-mind condition tayo. Na si Duterte tatakas na yan. Mahina ang PDP. Si Pastor Kibuloy hindi mananalo yan. Posibleng matalo ang Pastor Kibuloy at si Rodante Marcoleta. Sa simbahan pa lang nila, sigurado ako nagsanib ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo. Sigurado ako, mananalo na yan. Putya, imposible. Ngayon sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, gusto ko lang pong manawagan sa inyo. Maaaring sa paniniwala, baka hindi nyo pa kayang tanggapin si Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito, Bayang Pilipinas. Ginugulo na po nila pati religious beliefs natin, pati yung karapatan natin sa pagpili ng simbahan na pananampalatayaan natin. Pinapakialaman na nila.
Kaya pumasok si Pastor Apollo Kibuloy sa politika dahil binaboy siya ng politika. Kaya gusto niyang ayusin yung politika. Now, sama-sama po kayo bilang isang matatag na simbahan, nagpunta po kayo sa Maynila, sa Luneta, at ipinakita po ninyo yung inyong lakas na nakiusap kayo ng maayos, nanawagan tayo ng matino, na ayaw natin ng gulo, huwag i-impeach si VP Sara para magkasama-sama tayo. Nakita ninyo kung papaano nila binaboy yung pagtitipon ninyo. Anong sabi ni Leila de Lima? Ano lang kayo? Minority lang kayo. Wala daw kayong kwenta, wala daw kayong bilang. Minority kayo. Oh, bakit pa natin iboboto yung mga sila Kiko, sila Bam? At saka yan sila, kung sino man yung mga tumatakbo. Yung Kiko at saka si Bam, ba't mo pa iboboto yun? Ang tingin ni de Lima na makaalyado nila, wala kayong bilang. Ang nagpahalaga lang naman talaga sa inyo, tayong mga Pilipino. Noong nakita namin yung dami ninyo dyan sa Luneta, kinilabutan kami, sabi namin may pag-asa pa. Kapag sumama ang Iglesia ni Cristo doon sa pinaglalaban namin, may pag-asa kami na magising tong gobyerno, makasakaling magising sa dami. Anong ginawa ng gobyerno? Unang-una pa yung anak ni Pangulong Marcos ang pumirma doon sa impeachment ni VP Sara. Yung panawagan ninyo ng pakapayapaan, binaboy. Winalang bahala ng gobyerno ni Marcos, ng kongreso ni Marcos. Anong ibig sabihin nun? Alam nga naman iboboto nyo pa yung kandidato nila. Wala nga silang believe sa inyo. Wala daw kayong tira, wala daw kayong bilang, wala daw kayong kwenta sa kanila. Kaya nga kahit ano yung panawagan ninyo, kahit naman ang laki nung naitulong nyo sa kanila, naipanalo nyo sila, wala kayong bilang sa kanila dahil nakuha na nila yung gusto nila sa inyo. Ganun po yun. Kaya nananawagan tayo sa mga kapatid natin na iglesia na magsama-sama tayo. Hindi nila pinakinggan yung peaceful rally nyo. Hindi din nila pinakinggan yung peaceful rally ng KOJC. Set aside po natin yung paniniwala natin spiritual. Iisa lang po ang Diyos. Itanggalin natin yon. Ang Pilipinas po ang importante ngayon. Kailangan natin si Marcoleta at saka si Pastor Apollo Kibuloy para ayusin yung bayang Pilipinas. Kailangan natin ng KOJC at ng Iglesia ni Cristo na magsama, yung totoong unity, baka kayo na yun, para linisin natin yung Pilipinas. Yun lang po ang aking hinihiling sa inyo. Wala kayong kwenta sa mga Marcos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
pagtapos